matapos ang naging matapang na pahayag ng dating Pangulong Duterte sa isinagawang indignation rally sa Cebu City at may nakakagulat na panawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan na siyang tila ikinataranta naman ng gobyerno ngagba ay pumukaw ng atensyon ang isang post sa mundo ng social media mula di umano sa Armed Forces of the Philippines or AFP na tila nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. May matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa Kongreso at Palasyo. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Kailan nga lamang isang matagumpay na indignation rally ang nangyari sa Cebu City kung saan dinaluhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinagsa ng libo-libong tao. Partido pa nito ay walang ayuda at AKAP at IX at wala pang job fair. Di tulad di umano ng partidong alyansa. Nagpapakita lamang na talagang solido at mahal ng taong bayan at halos maiyak pa ang lahat nang tinawag na ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kalagitnaan ng nasabing indignation rally ay nagbigay naman ng mga maanghang na padutsada ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyernong Marcos at tila nanawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan. Pumukaw naman ang atensyon ng isang post mula sa di umano'y Armed Forces of the Philippines o AFP sa social media na tila nagpapakita umano ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa isang post na lumabas online, laganap ng korupsyon kaya pina-impeach si VP Sara para pagtakpan lahat pero nagmabasid ang taong bayan. Alam niyong mali ang ginagawa ng mga kurap, unquote. Mantala, tila tahasang sinampal ng katotohanan ni Sagip Party List Representative Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta si Tamba sa Cebu People's Indignation Rally sa harap mismo ng mahigit sa 40,000 na kataong dumalo sa Indignation Rally. Naghatid ng isang tunay at matapang at maanghang na talumpati si Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta kung saan direkta niyang tinukoy at tinuro si House Speaker bilang utak sa likod ng kasalukuyang bantang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dito'y matapang na ibinunyag ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta kung papaano ginamit di umano ni Martin Romualdez ang kanyang kapangyarihan upang maisulong ang nasabing impeachment sa kabila ng mariing pagtutol ng mahigit 4 na milyong mamamayang Pilipino. O mga kababayan, presenting our Disney Princess, Liza Araneta Admiral Marcos! Wala ba kayo kamay dyan? Ang ganda ng outfit ni Madam mga kababayan, ano? Ginagaya talaga niya sa Imelda mga kababayan, no, na mayroong parang ano dito mga kababayan, pakpak! Pero hindi bagay sa kanya, no? Pandak eh! Hindi kaya ni Imelda, mga kababayan, matangkad, tapos elegante. Pilit na pilit si Madam mga kababayan, ano? Si Liza Araneta Marcos, mga kababayan, nasabi ni Roque, nagbabalak din daw na maging presidente. Ayun, no, kababayan, oh. Nagpunta pala sila dyan, mga kababayan, dahil papagandahin daw nila ang Ilog Pasig. Yung sa gilid daw, mga kababayan, parang lalagyan nila ng park. Wow! Oh, dahil malapit sa kanila eh. Uy, unahin nyo muna yung mga basura. Grabe, oh. Eto na, presenting the Admiral, mga kababayan, oh. Si Jun Vic ang kanyang pinunteriya, mga kababayan. Uy, andyan yung husband mo sa unahan, oh. Kita ka. At naka-shades, mga kababayan, ha. Pula pa siguro ang mata. Ano kayong ginawa nito kagabi? Sige. Sino bang fashionista nito? Fashion designer nito si Liza Araneta. Parang may mali dito sa kanyang pananamit, mga kababayan. Kayon pa man, wala ko rin paking. Oh. Mabuti pa yung si Frasco, oh, nasa likod, mga kababayan. Payat kasi. Ibang hugis sa katawan nito si Madam, eh. At after pala nito, mga kababayan, no, grabing fireworks, mga kababayan. Siyempre, gastos ng bayan. Oh, forward natin, ha. O, eto ang kanilang plano, mga kababayan,
Ano kaya plano ng mga banga dito? Puyat na puyat si Madam ano. Naka-shades pa mga kababayan. Andyan si Lacunya mga kababayan. Oh. Kung makabangag na itong si Lacunya mga kababayan, doon na tayo kay Isko. Oh. Si John Wick, grabing tawanan mga kababayan. Oh. Grabing tawanan. Naka-f*** you pa mga kababayan. Oh. Naka-middle finger pa mga kababayan nagturo. Oh. Pakinggan natin ito sinabi ni Ngagba. Driving force actually behind all of this, and thank God for that. Look at this is beautiful. The first lady. Oh, alam niyo kung bakit mga kababayan? Party place nila yan eh. Yung likod ng Malacanang mga kababayan, yung sinasabing bahay ng pagbabago sa tingnan niya na. Ginawa doon nilang parang resort, parang hotel mga kababayan, party place. Diyos mio. O eto na, pinaganda ni Lisa Araneta Marcos dahil pasyalan niya yung mga kababayan. Lady Lisa Araneta Marcos. Ang tanong, pera ba niya yan? Kaya pala nag-shades mga kababayan. Dahil parang may black eye. Namanas ang itsura mga kababayan. At katabi niya yung waiter. Waiter niya mga kababayan, grabe palakpak. So alam niyo na kung anong boto ni Cheese Escudero mga kababayan. Napano to si Admiral? Napano to mga kababayan? Parang may black eye, tingnan niyo mga kababayan, May gumolpe ba sa'yo, Admiral? Namanas ang itsura mga kababayan. Black eye. Palakpakan. Palakpakan. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, I suppose we can call it a good evening to all of Good evening. you. Well, last week, when Ito ang magaling si BBM mga kababayan. Basta may mga celebration o mga ganyan, events, party, inuman, celebration, basta celebration. Magaling ito masyado mga kababayan. Pero pagdating sa mga problema ng bansa, yung mga sakuna, hindi mahagilap. this event was originally scheduled, nature had its way with us and we had to postpone this event. Nature reminded us once more Nature, no? Yun ba yung panahon na sinabi mong 5,500 flood control tapos binaha ka? who is truly in charge. But nature has also taught us that patience and perseverance is rewarded. Wow, patience and perseverance daw mga kababayan. So here we are. A week later, more than ready. Talagang na-reward sila mga kababayan, dahil patiently waiting sila mga kababayan na mayroong mabubudol Tayo, nabudol tayo. Na-reward na. Yan ang reward nila, nakabalik sa So pwesto. phase 3 of the Pasig River Urban Development Project. Paano na yung mga basura dyan sa Pasig? Dapat yan ang inunan nyo kaysa sa pagpapaganda dyan sa tabi. Ang ilog mismo. Gaya ng panahon ng dating Pangulong Duterte, nakakuha na sila ng maraming isda. Ngayon, basura na naman. Dumami. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. It has Sige. played the role in our nation's history. Ito yung bilib na bilib ang mga bangagan na kababayan ng mga taga-suporta ni BBM. Dahil magaling daw mag-speech. Magaling nag-memorize. Ewan na natin kung naiintindihan ba dahil karamihan sa mga speeches siya mga kababayan, contradiction. In terms of commerce, in terms of transportation, a source of food and water. Para lang itong pinamemorize mga kababayan na in fairness, magaling mag-memorize mga kababayan. If one will read Noli Me Tangere and Philibus, Umabot na sa nulimit ang hiri. Hindi nga marunong mag-pronounce. Filibusterismo. Jose Rizal depicted the Pasig River that was vibrant, full of life. And the remaining photographs that we see from the earlier times show that the river was full of life, full of activity. Many, many people. Ano nangyari sa itsura ni Admiral? Bakit mukhang may black eye? Kaya pala nagsishades mga kababayan na takip silim na. Many boats doing all kinds of, conducting their business. And it was all done on the river. Forward natin ha. Balitang-balita na ang dami talagang nagpo-propose dahil napaka-romantic daw ng Wow. venue. I was happy to... Habang naghihirap ang bayan, yung
inaatupag nito mga kababayan, no? Ito mga itsubiritsin mga gastos. Baka dyan napunta ang PhilHealth Fund. And it's a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Z. Ang yellow ng ngipin ni BBM mga kababayan, ano? Oh, ang yellow. Kahit hindi masyadong klaro yung video, pero ikumpara nyo sa flag mga kababayan na puti. At saka sa kanyang damit na, hindi nga yan white, beige. Mas dilaw pa ang ngipin niya mga kababayan. Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Oh, kayong mga Nakapost na ito sa Facebook namin. lahat ng mga posting niya mga kababayan pinagtawanan. Si Secretary Acusa naman ay magsesend ng postcard para ma-share ang ganda ng Pasig River Esplanade. Tuwang-tuwa mga kababayan, ang babaeng traitor At saka ang kanyang asawang traitor din bumoto ng yes ng impeachment ni Sara Duterte. Dati-rati mga kababayan, pinagkakatiwalaan na ni Sara. Ginawa pa itong spokesperson ni Sara mga kababayan nung panahon ng eleksyon. Ngayon, sama-sama ng babang, ayan, si Kokobin Pimentel mga kababayan. Na nagmamadali sa impeachment. Alam nyo na mga kababayan. Dahil ang asawa niya mga kababayan ay inappoint ni Ngagba. Now with the launching of Tapos, proud na proud sila mga kababayan sa tulay ha. Made in China. Pasalamat kayo kay dating Pangulong Digong na binigyan ng tulay ng China mga kababayan ng libre. Wala tayong gastos. Libre yan mga kababayan ng China. Tapos inaaway nila ang inchik mga kababayan. Dahil kalaban daw. Naging kalaban lang naman yan ng China mga kababayan ay dahil inaaway nila. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala nang tayong issue sa China. Sa makatuwid, yung kiskisan dyan sa West Philippine Sea. Umupa nga yun, di ba? Bumalik lang mga kababayan nung umupo itong si Ngagba. Ngayon mga kababayan, proud na proud sila sa tulay ha. Tingnan nyo. Akala sa kanila mga kababayan. Kumusta na pala mata mo, Admiral? Parang may namaga mga kababayan. Na black eye ka ba?